Hindi, ito medyo bago 'to. Hindi ko alam kung napanood niyo na. Pero medyo bago 'to. Oh, panoorin natin. Ito. Wait. Medyo bago 'to, guys, ha. Panoorin natin, guys. Ay, ulit. Katarungan. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit Si Bibi Sara pa nagsasalita parang laging tumutula, no? Isang daang tula ni Sara. isang daang tula ni Sara. Anyway, tuloy tayo. na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Kayo lang naniniwala doon. kayo lang talaga. Kayo dyan. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Gumamit pa ng Bible. Ano ba yan? Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po Wow. ay gabay natin ang mga bersikulong ito. Propeta ba si Kibbs? Kasi ang alam ko, allegation sa kanya ng rape siya. Tuloy natin. Ito patungo sa kaginawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Syukran. Hindi naman to dapat magiging trial by publicity. Hindi dapat. Kung humarap siya, hindi to magiging trial by publicity. Kung humarap siya. Kasi, yung public mismo ang huhusga sa kanya. Pero bago tayo pumunta dyan, mga kotsero, as usual, tayo ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Nagbabalik! Tagal ko hindi nag-Sendwave kasi ngayon lang pinadala sa akin to eh. Ayun, mga kotsero, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala sa inyong mga minamahal sa buhay sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay, at mga kotsero, wala pong remittance fees to. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account. Ayan o, gawa lang kayo ng account. Pasok nyo yung promo code bago kayo magpadala para makakuha kayo ng $20 free credit. Ito yung promo code, Coach Jarrett. Ayan. Tapos, ayan makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. At pwede po kayo magpadala using GCash, tapos GCash, bank transfer, sa mga iba't ibang bangko sa Pilipinas at sa mga pawn shops din. Of course, sa mga pawn shops, medyo mas matagal dyan. So, mas maganda yung online banking. So, ayan mga kotsero, kung kayo ay, yun nga, kung kayo makapadala sa Pilipinas, gamitin na po ang Sendwave for all of your remittance needs. Okay. May supporters naman siya. May supporters naman siya. Si Kibuloy. So, ba't hindi niya linisin yung pangalan niya? Naging trial by publicity lang to kasi hindi siya lumalabas. Kung lumabas siya nung umpisa pa lang, nung sa issue pa lang ng SMNI, lumabas na siya, nagparamdam na siya. O di walang issue.
Sagot agad. Sagot agad yung tanong. Diba? Walang publicity magaganap. Tapos agad niya yung tanong eh. Ang problema, kayo dyan sa paano nyo, sa partido nyo, palibasa, tinatamaan kayo, kailangan nyo siyang protektahan. For reasons unknown to many, many people and reasons na hindi naiintindihan ng napakarami. Kasi, VP Sara, you're talking about justice, you're speaking about justice, and yet, tinatanggalan nyo ng kredibilidad yung mga biktima, quote-unquote. Yung biktima, quote-unquote. Sa SMNI last year. Duterte praises SMNI hosts Badoy and Celis for defending our rights, quote-unquote. Yan, The courage and resilience exhibited by Dr. Badoy and Ka Eric in defending our rights and upholding our Constitution are truly commendable. Wow. Commendable pa pala yun, no? Yung mga fake news. Tapos ang excuse nila, hindi, nagtanong lang naman siya, question lang naman yan eh. Hindi naman fake news yan, hindi naman claim yan eh. It's a question. Tapos, ito pa sa lahat siguro ng pinaka nakakainis na lumabas na balita. Ito, yung 17 utos ni Gibbs. 17 utos ni Gibbs. Para daw umattend siya sa hearing, kailangan daw muna mangyari tong 17 utos niya. Ano to? Ano yung 17 utos? Tingnan natin. Kanina pa nag-viral to eh. Marami nag-send sa akin itong 17 utos na to eh. Unmask and show the full faces of witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Wow. Demanding. Reveal witnesses' true names and identity with recent valid photo IDs. Reveal the identity and real name with photo ID of your scriptwriters. Ay? Scriptwriter? Napaka-loaded ng demand mo ha. Tapos, you must sign a notarized waiver of rights of your arbitrary lawyer. Waiver of rights? Ba't siya mag-waive ng rights niya? Who you? Sino ka para mag-demand na i-waive ko yung mga karapatan ko? And you cannot just waive any right, mga kujero. Paano yung right to live? Paano yung right to live? You cannot just waive your rights. Hindi pwede yun. Nasa civil code yun. Lalo na kapag it is contrary to law, morals, public order, and public policy. Hindi pwede. You cannot do that. Kahit pumirma pa sila, sige, waive ko yung rights ko, pero wala, in practice, wala yun. You must sign a notarized waiver of your immunity rights. So, i-waive niya yung kanyang immunity? Si Risa Ontiveros, okay. I-waive daw niya kanyang immunity. Malabo mangyari yan. Do not restrict my answer to any questions to a mere yes and no. Ay, demanding talaga. Hindi pwedeng oo at hindi lang. Paano pag yun lang ang tanong? Kumain ka ba ngayong umaga? Yes or no question lang yun. Ano, paliwanag mo pa kung ano yung kinain mo. No limit of time for me to ask or answer questions. Hindi. Ano yun? Walang limit hanggang bukas ka magsasalita? Hindi pwede. Lahat sila may time limit. Lahat ng interpellator may time limit. Hindi pwedeng solohin mo lahat ng oras ng Senado. Ay!
I retain my right to only answer questions that are necessary under my discretion. Well, pwede kang mag-invoke ng right against self-incrimination. Yun, pwede yun. Hindi pwede yun. Pero, it's not under your discretion. It's not under your discretion. Ano kailangan mo? Script? Bigyan niyo muna akong script. Pipiliin ko kung ano yung mga sasagutin ko. Hindi pwede yun. I retain the right to personally cross-examine your witness. That includes you. What? Abogado ka na ngayon? Ikaw cross-examine mo yung mga witnesses? Pati yung chairperson? Abogado ka, boy! Ang bobo na ito ni Pacquiao. Feeling niya siguro, siya rin ang owner ng Senate. Ito yung nakakatawa eh. You must reveal the amount that you paid to these witnesses, whether by way of cash, ATM, credit card, GCash. It must be attested and signed by your witnesses, including sources of funds, whether personal or government-related funds. Ang tanga ng gagawa nito. Kailangan sabihin mo kung magkano binayad mo sa mga witnesses mo. Ang bobo mo. Gagawa ka ng demand yung i-incriminate yung sarili nila. Ang bobo mo, Pacquiao. Ano ka, investigador? Langya, to si Kibuloy. Bulok pati utak eh. Provide a notarized letter of assurance signed by you and the Senate President that there's no collusion between you. Alam nyo kasi mga kotsero, pag may CIA po. US government, FBI, CIA, US Embassy, State Department, Security Officer, and Marcos government to illegally arrest me through provision ng extraordinary rendition. Baliw. Ay, ibang level. Ibang level ng ng paranoia at anxiety to. Mukhang nag-hallucinate na si Pacquiao. Alam mo yun, yung hihingi na imposible para, alam nyo mga kotsero, ugali yan ng mga Duterte supporters. Promise. Pati mga vloggers nila, ang hilig nilang humingi ng mga imposible para lang manalo sa argumento. Ganyan sila palagi. Palagi yan. Ay, nako. Ganyan sila palagi. Hihingi sila ng mga imposibleng bagay. Tapos, para lang manalo sila sa saan ba to? Sa kwentuhan. Kung anong puno, siyang bunga. Ayan, you must allow my 50 security personnel, including a number of police and AFP officers. Okay na yung 50 mo. Hindi, bawasan pa yan. 10 lang. Ano ka? 50? Di puno na agad yung session? Wala na iba makakaupo? Security mo lang? Ano yan? Private? Hindi na security yan. Private army na yan. Baliw to si Kibuloy ang wala. Allow me to bring my own witnesses. Meron naman talaga yan. Pinapayagan naman talaga yan. It must be your own responsibility to secure safety clearance from ATO and CAAP for my private jet. Wow! Wow! Private jet, ha? Oo. All expenses incurred from this trip, including private jet flight back and forth with parking in NAIA. Food according to my dietary requirements. At may pa 5-star hotel pa ang mokong. Ang kapal ng mukha na itong mamang to. Ang kapal ng mukha na ito. Ikaw na ang kriminal. Ikaw ang dedemat. Diyos ko. This set conditions duly signed by the President of the Philippines. Ano yung executive order?
Iba na to. Baliw na to. Alam nyo, simple na lang. Ito na lang gawin nyo. Diyan sa Senado. Isa na lang ang gawin nyo. Pumunta kayo ng mental hospital. Padampot nyo to. Doon nyo na lang i-hearing. Doon nyo na lang i-hearing sa mental hospital. Baliw na to. Baliw na. Send to me that written answers to the set of conditions 2 days before the rescheduled hearing. Failure to comply to this set of conditions forfeits your chance of expository attendance as rendering your hearing a big joke of shameful charlatans, blah, 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 etc., etc. Diyos ko. So, para sa kanya, pag hindi mo sinunod yung mga demands ko, kayo mapapahiya. Ganun. See? Alam nyo mga Kojero, ganyan mag-isip ang mga Duterte supporters. Promise. Promise. Lalo yung mga balahura supporters tulad nito ni Kibuloy. Ang balahura eh. Ganyan sila mag-isip. Magdedemand sila ng mga bagay na imposible. At kapag hindi mo maibigay, imposible eh. Paano may bibigay? Pag hindi mo maibigay, ikaw yung mapapahiya. Kung ginamit mo yung isip mo, sana nung nag-demand ka, yung kaya kong gawin. Hello, ba't ka bibigyan ng pamasahe papunta ng Senado? Pwede ka namang i-zoom. Kung ako tatanong yan, hayaan nyo lang si FBI, padampot nyo na lang yan. Hayaan nyo siya. Tapusin nyo na yung hearing niya, padampot nyo na lang itong mokong na ito. Pero alam nyo nakakatawa, mga Kojero. Alam nyo nakakatawa. Eto, ikinalat to. Tapos, etong naganap. Ito, papanood ko sa inyo. Ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses, sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Out of this world, kung ilarawan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang kumakalat ngayon sa social media na umano'y 17 kondisyon ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Kibuloy bago humarap sa Senado. Isa dito ay dapat umanong tanggalin ang takip sa muka ng mga testigo. Paano ko nalaman na kinakalat to ng mga supporters ni Kibuloy? Kala nyo naman yan kung sino yan, di ba? Kilala nyo naman yan kung sino yan, di ba? So, kinakalat yan. Hindi lang siya. Kanina may nakita pa ako galing kay Maharlika. Ganun din, 17 demands daw. Sige, kinakalat nila. Bahala sila. Eto ngayon, panoorin nyo to. Maharap sa pagdinig at isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Wala rin umanong dapat time limit sa pagtanong ni Kibuloy at pagsagot sa mga tanong. Kabilang pa sa kanya umanong hinihingi ay ang sagutin umano ng opisina ni Senator Hontiveros ang lahat ng gastusin ni Kibuloy sa pagdalo sa investigasyon, gaya ng private jet flight at parking sa NAIA, pagkain na naaayon sa kanyang dietary requirements at accommodation fees sa 5-star hotel. So wow! Kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga tao niya para sa jet fuel. Hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star, 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo kaya lang pinamumudmud talaga nila. Agad naman pinabulaan ng kampo ni Kibuloy ang umano'y mga kondisyon. As far as I'm concerned, as a member of Pastor Apollo Kibuloy's legal team, no such demands were made or are being imposed upon the Senate, specifically the Committee of Senator Risa Hontiveros, with respect to the appearance of Pastor Kibuloy before the Senate. Sabi. Sino yung nagkalat? Sila. Sino yung, anong sinabi nung kasama nila?
Ano yung statement daw ng legal team? Nikki Buloy? Wala kaming nilalabas na ganyan. Tada. Ito na lang ang tanong ko. Nilaglag kayo? Nagkita-kita pa lang kayo nung nakaraan. Nilaglag kayo, binalentong kayo. Anyari? Okay, gaganda na lang. Sabihin natin, mga Kojero, na they meant to post it in good faith. Diba? Mga good faith. Na hindi naman talaga nila intensyon na magkalat ng pekeng balita. Let's give them the benefit of the doubt. Diba? The doubt. Okay, sige, ganon. Oo, sabihin natin ganon nga. Langya. Inonsi kayo, boy. Inonsi kayo, boy. Oh, paano yan? Illegal team to ni Risa Ontiveros Oh, Torre Topacio yan. Oh. Saan yan ang galing yan? Phone interview. Oh, wala namang kaming demands na ganyan. Tuloy. Before the Senate. Samantala, posible namang mapag-usapan sa susunod na pagdinig ang anggulo ng money laundering at maging ang pagkakatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng properties ng KOJC. Talagang magkasosyo sila sa pagmamayari kung hindi man sa pagnenegosyo. Ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Kibuloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Kibuloy, na tumakas dito sa Pilipinas. We emphatically, categorically, and vehemently deny that. Ano na naman yan, kapag-isip na naman ni Risa Ontiveros yan. Bukas, March 12 ang huling araw para sa mga tumutol sa contempt order laban kay Kibuloy. Bagaman nirerespeto ni Senator Hontiveros ang mga pumirma para harangin ang pag-aresto kay Kibuloy, kumpiyansa ang senadora na mananaig sa kanyang mga kasamahan ang pagpanig sa mga testigo. 6 days after, 4 pa rin lang sila. So, kalahati pa lamang sa kailangang bilang. Kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ka ang akusasyon sa kanya ay panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, hindi ba ang tamang dapat natin gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yun sa komite? So, walang pagkuyog ng nangyayari. Yun. Laro pagkuyog na nangyayari. Sige. Okay. Ako, mga Kochero, simple lang naman gusto kong mangyari. I don't care kung sa Senado or sa Korte. Basta umarap siya. Yun lang. Dahil lahat nagdedemand sa kanya. Dahil lahat nagdedemand sa kanya, nagdedemand ng Senado, nagdedemand ng lower house, nagdedemand ng... Well, ngayon, magkakaroon na siya ng kaso sa Korte kasi magre-refile ang DOJ. Tapos may FBI na nag-unseal na ng kanyang warrant. So baka iyaano na siya. Ipapa-extradite na siya. O, harapin niya lahat yun. Kasi owner daw siya ng universe. I own the universe. Ay, nako. Anyway. Ayan, yung ano nga daw. 17 utos. 17 utos. Galing, no? Ang problema kasi, kaya ko lang nalaman, dahil dyan. Dahil dito, kay UNTV. Tapos nilaglag. Sana talaga nilaglag kayo kaysa yung pumayag kayo na kaysa yung nagpagamit kayo. 'Di ba? Pumayag kayo magmukhang tanga para sa kanila. Nasaan ang mga niyo? Talo pa niya ang presidente ng Pilipinas. Tindi ng protocols. Parang meron siyang sariling tawag dito. Parang meron siyang sariling militar no? Para may sarili siyang militar na.
Para may sarili siyang bansa no? Sa bagay, owner of the universe nga naman siya. Owner of the universe nga naman siya. Owner of the universe. May karapatan daw siya mag-demand. Kasi owner of the universe siya. Kenneth Reyes, hindi lang siya super VVIP. As in ano siya, super V raised to the 10 millionth power. VIP. Diyos ko. Dapat dito kay Kibulok, diretso mental hospital. Or, ganito lang naman yan mga kutsere, wala naman talaga siyang intention. Kung totoo to kung totoo, wala naman talaga siyang intention umattend sa hearing. Wala talaga siya intention umattend sa hearing. That's it. Wala siyang intention umattend sa hearing. Ngayon, kung meron siyang good faith at mayroong natitira pang kabutihang puso sa isip niya o kabutihan sa puso at isip niya, haharap na lang siya. Diba? Harap na lang siya. Lang yan. Laki-laki ng minani laundering mo mula Amerika papuntang Pilipinas. Tapos magpapagasolina ka sa private jet mo. Grabe ka naman. Kulang pa ba yung slavery na ginawa mo sa Amerika para lang maging milyonaryo, bilyonaryo sa Pilipinas? Grabe ka naman. Kulang pa Kulang pa yata, kulang pa. Tingin mo atin si Pacquiao, hindi. Hindi siya atin. Wala siyang intensyon. Obvious naman. Wala siyang intensyon. Wala siyang intensyon. Kung ano kung may intensyon siya, di dapat nung una pa. Kaso hindi. SMNI pa lang, ayaw na niya lumabas SMNI pa lang. SMNI pa lang. Paano? Meron na akong video dyan, Nicholas. Meron na akong video dyan. Nagawa ko na yan last week pa yan. Matagal na yan Kulang pa yung pa-Gcash na limos sa rally. Imagine, di ba? Make the most of every opportunity. Sa lahat ng bagay, dapat meron kang kitaan. Tingnan nyo. Yung parali niya, may pa-Gcash. Saan ba? Yung parali niya, may pa-Gcash. Di ba? Wala Wala. Anong gagawin? Ganoon lang talaga kasimple yun. So, wala talaga siya intention. Wala siya intention. Nang-ano lang yan, nang iinis lang yan. Or, malamang sa malamang nang iinis lang siya. Syempre, yung pang-iinis niya, content natin. Kaya nga mga kutsero, ito nga kung nang iinis lang talaga siya at ibinalita ng mga kasama niya, binlog ng mga kasama niya or what have you, sana, totoong iniwan sila sa ere. Kesa yung hindi nila alam. Or kesa yung pumayag sila na ilaglag ang mga kredibilidad nila para kay Pacquiao. Sakit. Sakit, men. Sakit yun. Diba? Ganun lang kasimple yan. For the views yung viral nila. For the views lang yun. For the views and allowance pa yun. Ay, nako. Partida. Payag yan, bayad, sabi ni Arnold Florentino. Kapalit naman ang kredibilidad mo, di ba? Papayag ka dun. Di ba? Laglag mo yung kredibilidad mo, bayaran kita. Pangit. Pumayag sila sa ganun. Di ba nga nagkita-kita pa sila? Tapos nung nagkita-kita, biglang lumabas to. Ito 17 commandments. Diba? Ay, nako.
Kakampi talaga ni Shidigong si BBM kasi panay laglag niya sa vloggers niya. Oo nga, panay nga laglag niya sa vloggers niya. Ito si Digong. Palaging nilalaglag mga vloggers niya, promise. Lalo na si Spox Harry Roque, di ba? Si former Spox. Wawa. Labas na lang nila. Para sabi ko nga, ulitin ko ulit. Ito, open to sa lahat. Kasi sa mga Duterte Balahura supporters, kahit kunin nyo tong parte na to ng video. Sinasabi ko talaga, pag napatunayan nyo na totoo yan, na nagko-cocaine talaga si PBBM, at totoo yung polvoron video nyo, authenticated by any investigating body of the Philippines. Sige, susuportahan ko yung distab nyo. Kasama ako sa mga rally nyo. Basta authentic and it's recent. As in running, itong coming up to the elections. Bobo ka ba, Migs Morningstar? Susuko ba ng St. Luke's Hospital yung pangalan nila para lang mampeke ng drug test result? Bobo ang wala. Alam nakakainis talaga sa mga DBS, ng mga trolls tulad nito, itong Migs Morningstar na to. Yan, yung Bonax na yan. Puro recycle lang yung sinasabi nila. Either recycle galing sa pink, sa mga kakamping, sa mga dilawan, o recycle na galing sa mga vlogger nila na di-recycle din ng mga vlogger nila galing sa China. Parang ginawa ng Senator Amy kanina, ni-recycle niya yung propaganda ng China. Ganun lang kasimple. Diba? Wala na nga tayong naririnig kay Harry Roque. Ano nangyari doon? Alam ko lang nagpunta siya ng Russia recently. Oo. Kanina pa ba yan sa page? Walang kwenta to. Gawa natin ng paraan. Gawa naman ng paraan yan eh. Tapos unboxing. Ganun lang kasimple yun. Hindi na kailangan Pero gusto ko lang i-highlight yung kabobohan ng logic ng mga Duterte Balahura supporters. Di ba? Wala silang pinagkaiba sa mga kakamping. Wala silang pinagkaiba sa mga kakamping. Yung iba gusto tulad kanina, ayan, yung Jay, 2 beses pumunta dito. Para saan? Alam ko naman yung kontrobersyang pinasukan niya, nagpagamit siya kay Byron. Alam ko yun. Tapos meron siyang pag-delete na naganap. Nung sabi niya, hindi raw ako yung recruiter. Bigla niyang binura. Bakit? Nag-usap silang dalawa, malay ko ba? Binura Bakit? Alam mo kasi nungalingan. Diskarte talaga nila yan ng mga DBS vloggers. Ang gagawin nila, titirahin nila ako para marami silang views. Kasi syempre i-share mag-iintay sila ng sagot ko. Yung mga yan, mag-iintay sila ng sagot ko. Para meron silang traction. Meron nagpupunta sa para relevant, ganun. Relevant. Ayan. Tatawagin akong bayaran, pero wala namang ebidensya. Maghahamon ng kung ano-ano, pero wala naman silang ebidensya. Tapos, kailangan, ito pa yung nakakatawa dyan sa mga Duterte Balahura supporters, lalo sa mga Duterte Balahura vloggers nila. Gagawa sila ng chismis, kailangan pasinungalingan mo yung chismis nila. Diba? Gagawa sila ng chismis, tapos kailangan pasinungalingan mo yung chismis nila. Baliktad Kung gagawa kayo ng chismis, kailangan patunayan nyo na tama at totoo yung chismis nyo. Ano ba kayo?
Parang, ano ba yun, di ba? Parang ano ang bobo ng style eh. Ang bobo ng style kasi. Ganon. Kailangan pa sinungalingan mo yung chismis nila. Oh. Paano mapapasinungalingan yung chismis nila? Ang sagot mo na naman doon, hindi. Tapos gagawa sila ng bagong chismis. O, tapos sasagot mo ulit, hindi. O, edi forever nga naman sila may content. Napakasimple yun. Ganun yun. Ganun sila dumiskarte. O, di forever silang may content kasi bakit nila kailangan gawin yun? Simple lang naman. Explain ko sa inyo kung bakit. Bago tayo pumunta sa last topic natin. May isa pa tayong topic. Bakit kailangan nilang gawin yun? Kasi wala silang utak. Hindi kasi nila kayang gumawa ng content na ganito kalalim. Tulad ng ginagawa ko. I mean, magbubuhat na ako ng bangko. Na konti lang naman. Konti, mga 1 inch lang. Ganun. Mga 1 inch lang na buhat ng bangko. Karamihan ng mga Duterte Balahura supporters, hindi lahat pero karamihan ng mga Duterte Balahura supporters, hindi nila kayang mag-research, hindi nila kayang mag-explain, hindi nila kayang kung ano-ano yan. Hindi nila kayang gawin yan. Kaya ang gagawin nila, sisiraan ka na lang. Ganun lang gagawin nila. Di ba? Strategy yan ng mga Duterte Balahura supporters. Diyos ko, ilang beses ko na pinagdaanan sa kanila yan. My goodness. Iisa sila ng strategy. Mapa yung international relations scholar. Oh. Hanggang dun sa mahilig magpa-Gcash. Yun. Pare-pareho sila ng strategy. Iisa ang strategy nilang lahat. Una, magde-demand sila ng sagot na mahirap ibigay. Pangalawa, maggagawa sila ng chismis, tapos papabulaanan mo yung chismis nila. Pag sumagot ka, o di forever na silang may content. O, yung ganun. Tapos, mahilig sila sa blind item. Yung mga blind item na mahilig sila dyan. Sa mga blind item na yan. Pero wala silang lakas ng loob magpangalan. Bakit? Kasi takot sila sa cyber libel. Oo, takot sila dun. Ano pa ba? Tapos, yun, mga ganun. Mahilig sila sa ganun. Simula dun sa international relations scholar, pababa hanggang dun sa mahilig magpa-Gcash. Yun. Pero meron mga iba na maayos. And, kasi may utak sila. Kasi totoong may utak sila. Matatalino talaga sila. So, but they're rare and far in between. So, pero yung mga generic, tulad ng Jay, mga generic, wala yun. Di na pinapatulan yung mga yun, gumagawa lang ng pangalan. Tapos ang gusto nilang gawin, gagamitin nila ako para gumawa ng pangalan. Hello. Anong opinion ko sa sinabi ni Attorney Harry na hindi raw pwede ipa-aresto? Hindi ko alam yung sinabi niya eh. So hindi ko pa sure. So I cannot comment. Ayan, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating live stream, guys. At magkita-kita po tayo muli bukas sa ating susunod na live stream. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?